Muli na namang napatunayan ang tatag at tibay ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kung totoo daw, sabi ng iba na matitibay ang mga itinatayong kapilya ng Iglesia ni Cristo, ay bakit daw may mga nababalita na kapilya nila na nasira matapos halimbawa ang isang kalamidad, bagyo, baha at mga kagaya nito? At ito ay sa mismong programa ng INC na papanood. Bakit daw noong pumutok ang Pinatubo ay may mga kapilya sila na nadisgrasya din naman, natabunan? May napanood pa ako na video habang nasusunog ang isang kapilya ng INC. Kayo po, ano po ang reaksyon ninyo sa ganitong mga komento? Wala naman akong narinig na sinasabi ng INC na hindi maaaring masunog ang kanilang kapilya. Ang narinig ko ay ginagawa nila ang akmang kaparaanan para maiwasan ang sunog sa kapilya nila. Mga wires po ng ating mga kapilya ay meron din pong expiration date at kailangang bago ang mga wiring para ma-prevent natin ang anumang ikasusunog. Yun namang nagkakaroon ng sira, wala namang katakataka doon, di po ba? Maraming pwedeng dahilan. Flooring po ng ating kapilya kuminsan ay at gusaling sambahan ay patuloy pong naluluma at nagka-crack yung iba. Dahil po sa movement ng lupa kuminsan at yung iba po ay dahil sa kalumaan na rin ng mga materyales na ginamit nung una. Pag may bagyo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, may sinasabi ba ang INC na kailanman ay hindi kayang sirain man lamang ng mga ito ang kapilya nila na pwedeng tamaan? Baka may narinig po kayo. Share nyo naman. Kung iisipin po sa realidad, may matibay po bang estruktura kapag ang kalikasan ay nag-aalboroto na? Matatalino po kayo at alam nyo ang gusto kong sabihin. Maganda na balikan natin ang ilang kaganapan noong pumutok ang Pinatubo noong 1991. Paano po ba ito nag-alboroto at ano ang kinahinatnan sa mga apektado nito? June 15, 1991 nang pumutok ang Bulkang Pinatubo. Isa sa pinaka-naapektuhang lalawigan ang Pampanga. Nagdulot ito ng paglindol, pagbaha, pagguho ng lupa at maging mudslides na dulot ng lahat. Di po ba't sa ganyang kalamidad ay damay na ang lahat? Hindi na po dito pinag-uusapan kung matibay ba o hindi ang isang gusali maging sa mga kapilyaman ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang personal account ng ilang naabutan sa gitna mismo ng ganitong pangyayari? Iniwasan po ba ng lahar ang kapilya ng INC? Pagputok ng Pinatubo, kung hindi raw umulan, baka lubog ang Angeles. Pagdating ng umaga, puro na parang putik na nakatambak na yung mga buhangin. Akala namin, mamamatay na kami nun eh. Dahil nga yung mga bahay namin talagang bumababa na yung bubong na gano'n eh. Dahil sa bigat ng buhangin na natambak sa mga bubungan namin. Yung lahar po nagdaan sa harap ng kapilya. Nandito kami sa kapilya nun. Natakot din po. Unang karanasan po namin yun. Hindi namin akalain na gano'n. Kalamidad po iyan eh. Walang pinipili. Wawasakin ang bawat mahagip niya. Ang magagawa mo na lamang ay umusal ng dalangin sa Diyos na wag namang mapahamak ang buhay mo at ng mga mahal mo sa buhay. Kagaya po kung natatandaan nyo pa ang malalakas na bagyo na tumama dyan sa Kabikulan. Sa babala ng NDRRMO ay halos walang bahay na matitirang nakatayo pagkatapos nitong manalasa. Actually po noong signal number 5 na darating sa atin yung rolly, pinaghandaan namin yan dahil ang tingin namin walang matitira dito may bubong. May nakatayo man, baka ilan lang ang matitira. Dahil expected na namin yung nangyari noon sa Tacloban. Ayan po ang tunog ng kalamidad. Naririnig niyo naman. Signal number 5, Sus Mariosep. Magtataka pa po ba kayo kung pagkatapos ng hambalos ng hangin nito ay wala nang bubong ang mga bahay at karamihan ay nangagbagsakan na, lalo pa yung mahihinang istruktura talaga. Mabagsik po, di po ba? Napakabagsik po talaga ng paghagupit ng bagyong Rolly. Wala na po halos makita noong pagsilip po namin ng alas 10:30. Kung ang property mo ay dito nakatayo, ay talaga namang kakabaka-baka sa pwedeng kahinatnan. Gaano nga ba kalakas ang hampas ng hangin? Yung gate po namin ay nakakandado po. Nabuksan po ng hangin sa sobrang lakas. Nasira po yung pinaka niya. So
sobrang lakas po ng hangin. At yung sasakyan po, mga nakapark po dito, ay nakita po namin yung sasakyan ay gumagalaw po. Sa sobrang tindi po. May mga truck nga po dyan na tumba po ng bagyo. Natatandaan ko nung natira ako dyan sa Bicol, sa Catanduanes. Umiikot ang hangin ng bagyo habang kikilabutan ka sa ugong nito. Ganyan din ba ang naranasan ng mga nakasaksi nito? Yung hangin po ay halos nanggagaling sa apat na direksyon. Ang ano po, hangin po, mga ganun eh. Parang umiikot. Yung mismong kasagsagan po, yung lakas po niya ay umuugong po. Yung ano, parang nagwi-whistle po sa labas. Tapos, yung nasa loob po kami noon ng kapilya at bahay, parang lumilindol po na sa loob. Sobrang lakas ng hangin. Ang mga mahina pong bahay, talagang wawasakin po ng bagyo na yun. Sobrang lakas po. Umuuga ang istruktura na konkreto sa hampas ng malalakas na hangin. Paano pa nga ba yung mga hindi konkreto at mahihinang gusali? Ano ang patotoo ng mga nakaranas nito? Hindi pa po kami nakakita ng ganong kalakas na hangin kailanman sa aming buhay. Sa tanang buhay ko po, yun na ang pinakamalakas na bagyong naranasan ko dito sa Bicol. Ano naman ang resulta ng pananalasa ng bagyo sa mga ari-arian at maging sa mga istruktura, konkreto man o hindi? Napakarami pong bahay ang nasira, bumagsak, nabuwal po yung mga poste ng Kiselco. Kitang-kita ang malubhang epekto sa mga kabahayan, mga pananim, linya ng kuryente, mga establisimento, tanggapan, paaralan, at iba pa. Hindi rin nakaiwas sa hagupit ng Super Typhoon Rolly kahit ng mga istrukturang yari sa konkreto. Kumusta naman ang mga kapilya ng Iglesia ni Cristo na dinaanan ng trahedya? Sa lakas ng hangin, kagaya ng iba, ay maaaring bumagsak o nawasak. At naramay din po ang ating mga bahay-sambahan. May mga parte din po sa kisame, sa caretaker po, sa pastoral, natuklap din po yung mga kisame, yung hardiplex po. Kauri ng naging pinsala sa gusaling sambahan ng lokal ng Virac ay ang nasa lokal naman ng Bato na bukod sa malakas na hangin at ulan ay naminsala din ng matinding pagbaha dahil tumaas ang tubig sa ilog na nasa harapang bahagi ng lokal. Nadamay at nagkaroon ng damages kagaya ng narinig at nakikita po ninyo. Yung iba naman kung hindi hangin at pagguho ng lupa ay baha naman ang puminsala. Sa Distrito Eklesiastiko naman ng Iriga City, Camarines Sur ay maituturing na ang lokal ng Bula ang nakaranas ng malaking pinsala dahil sa matinding pagbaha sa kanilang barangay. Ito rin pong lugar na kinatitirikan ng aming kapilya ay catch basin po. Ano ang hakbang na isinagawa ng iglesia pagkatapos ng trahedya? Mahalaga ito sapagkat dito natin makikita ang pagpapahalaga ng kapatiran sa kanilang mga kapilya. Ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang siyang nangangasiwa upang matugunan ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sila rin ang kaagad na nag-aasikaso kapag ang mga edipisyong ito ay nagkaroon ng kapinsalaan sa panahon ng mga kalamidad. Kaagad na kumilos ang kanilang pamunuan. Paano? Pagkatapos manalasa ng malalakas na pagbagyo, ay nagpadala ang pamamahala ng iglesia ng mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo, Engineering and Construction Department. Ang mga kasama ko po ngayon ay mga estimator. Katulad po ng estimator po ng pintura, estimator po ng electrical, estimator po ng laterya, estimator po ng mason o kanterya, at estimator po ng plumbing. At ang kasama po namin isa ay safety officer po. Mabilis po ang kanilang responde. Kumpleto ang team. Natitingin sa naging kasiraan ng kapilya. Alam niyo po ba na bawat detalye ng naging sira ng kapilya ay ipinapaalam nila sa kanilang pamunuan? At amin pong ibabalita sa nangangasiwa po ng kagawaran ng engineering
ang lahat po ng aming nasiyasat at nakita po sa lugar na ito. Upang mapag-aralan po kung ano po ang dapat gawin sa mga naging minor damages at ganun din po sa mga naging major damages sa lugar po na ito. May gagawin silang hakbang para sa pagsasaayos, maaaring mga akmang pagbabago o repair sa estruktura batay sa naranasan nilang trahedya. Ito ay mapatibay, lalo pa nga kung sakali man na luma na ang mga materyales na dito ay ginamit. May mga pagkakataon naman na dinedemolish na ng INC ang dating kapilya at tinatayuan ito ng bago na ang tibay ay aakma sa lakas ng mga bagyo na dumadaan sa kanilang lokalidad. At mabilis nila itong ginagawa na ang tanging dahilan ay ginagawa po ng pamamahala para tuloy-tuloy ang paglilingkod, pagsamba na isinasagawa sa gusaling sambahan. Kaya hindi rin natin maiaalis sa kapatiran na hindi pa halos humuhupa ang hangin o baha, ay pinupuntahan na nila ang kanilang kapilya para ito ay asikasuhin habang ang mga hindi nila kaanib ay busy naman sa kanilang mga bahay. Dahil po sa matibay ng pananampalataya ng mga kapatid, agad pong nagtungo dito sa kapilya para maglinis, para po maghanda pa rin sa nalalapit na mga pagsamba. Tiniyak po namin na maging angkop at maayos ang gusaling sambahan, bagamat mataas po ang tubig, nagtulong-tulong po ang mga kapatid na ipagmalasakit ito pong gusaling sambahan. Sa Sagradong Kasulatan ay may basihan ang kapatiran sa malasakit na ginagawa nila sa kanilang sambahan o kapilya. At ibinigay ng hari at ni Joiada sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsiupa ng mga kantero at ng mga anluwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. At nang nagsisigawa naman sa bakal at tanso upang husayin ang bahay ng Panginoon. Kaya naman madilim pa halos o ramdam pa ang trahedya ay makikita natin sila na patungo na sa kapilya. Bit-bit ang mga kakailanganin. Susuungin ang masungit na karagatan na talaga namang napakamapanganib. Tutunguhin kahit ang malalayong lokasyon para puntahan at ihanda ang pagsasaayos sa kanilang kapilya. Yung kanilang pagkakilala sa kanilang kahalalan. Meron silang pagmamalasakit sapagkat ito ay isang gawaing ang Diyos na nag-utos. Yan ay kinikilala nila. Kaya yung malasakit nila ay talagang ating maasahan. Yan ang nag-uudyok sa kanila na maging tapat sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Napakalaking biyaya ng Diyos yan na ikaw ang magsagawa ng kanyang utos na pagtatayo ng gusaling sambahan na ito'y nakalulugod at nakalululahati sa kanya. Happy viewing po at shout out sa mga kapatid sa lokal ng Candone, distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental mula kay Ali Jean at Laon. Ganon din kay Kent C. Langtok mula dyan sa lokal ng Maa, Davao City. Shout out sa lahat ng kapatid ng Iglesia ni Cristo sa ang sulok man ng mundo, sabi naman ni Adad Canonoy. Ganon din kay Jeffrey Valdez dyan sa lokal ng Paraiso, distrito ng Tarlac City, Tarlac. Shout out sa lokal ng Laktawan at sa kanilang pangulong mang-aawit na boss ni Rodendo Fernandez na si Joseph Ramos at sa kanyang foreman na si Roger Lagaso. Shout out din kay Lady Kadiwa, ingat ka rin lagi. At pagbati naman sa mga kapatid dyan sa lokal ng San Pablo, Santa Ana, Pampanga. Shout out kay Ian Apan na destinado ng Tunasan at kay kapatid na Joel Byron mula naman kay Lady Butterfly. Shout out sa mga kapatid dyan sa lokal ng SSS Village, Metro Manila East mula kay Elma Sampilo. Ganon din kay Bike Tayo 7055, salamat sa panonood. Shout out pa rin sa mga kapatid sa lokal ng Bagong Bayan, Taguig City, distrito ng Makati, mula pa rin kay Cherry Manzanares. Batiin natin ang mga nandyan sa New Zealand, lalo na kay Randy Balondro. Kumusta kayo dyan? Shout out sa lokal ng Masinloc, Zambales at sa Empeño family at kay Noli Empeño.
Ganon din kay Brian Joseph dyan sa lokal ng EGM, Cavite North. Batiin natin si Nante Purol ng lokal ng 4th State Distrito ng Makati. Shoutout sa lokal ng Marpa, Mandawi City, Cebu mula kay Hanky Donkey. Pagbati din kay Jomer Manalili dyan sa lokal ng Nyogan, Distrito ng Calamba City, Laguna. Pagbati sa lahat ng kapatid dyan sa lokal ng Cordova, Distrito ng Cebu City, Cebu, mula kay FWD Life Ranil. Shout out to all brethren in the local congregation of Winslow and Atlantic City Extension in New Jersey, USA from John Toto. Shout out din natin ang lokal ng Malta mula kay Neil Mendoza. Ganon din kay Romeo Gueco dyan naman sa North Vancouver, Canada. At pagbati pa rin sa mga kapatid dyan sa lokal ng Padilla, District ng Rizal mula kay Riggs Tangan.